Okay, ang topic natin ay it's all about compass orientation. Ayan, kitang-kita natin north, south, east, west alignment. Ang north ay 0 degree, south naman ay 180 degree, east ay 90, 270 naman ang west. So, ngayon ating tatalakayin ang topic na ito. Ayan, nakita na natin na nilagyan ko na ng karagdagan para maging 83 grams na siya, composed of 15 dimension. Ayan, dilagdagan ko na ng double compass na yan, at gawin ko yung triple compass na may bearing alignment na 16 dimension to 32 dimension. Ayan. So kung bilangin mo yan from north to south, pabalik sa norte, northwest, ay maging 32 na siya. Halimbawa na naman ito, yan ang cross line, at dagdagan natin ng X sa gitna ay centering na yan. Tapos may code 5 sa gitna, palaging nakasentro ang code 5. Tapos ayan, may pattern tayo na 159, 258, 456, 357. Yung mga alignment na yan ay pasok sa 3 grams. Yan yung kadalasan na ginagamit natin kapag mag-survey tayo sa site. Ayan, code 5 sa gitna. Tapos meaning naman ng norte ay we have 5 elements, no? Water, fire, metal, wood, earth. Tatlong earth, yung sa gitna earth pa rin yan. Lagyan natin na ng earth sa gitna. Ayan. So ayan, tatlong earth, tapos dalawang metal, dalawang wood. At ito naman yung symbols ng water element sa norte, fire naman sa south. Lahat na yan, tignan nyo na lang. Yan yung mga examples. Wood naman sa north, sa south east, wood yan, dalawa, at sa east. Dan metal naman. So ayan, yung meaning ng up ay uwe, down naman ay shita, sa left naman, sa left side ay hidari. Ayan, basahin na, i-review na lang. Tapos sa north, south, east, west alignment, tapos sa north, east, northwest, ayan, basahin nyo na lang. Kita, minami, higashi, dishi, hokoshi, nansei, nanto, hokoto. Ayan, paki-review na lang. So yan yung mga name sa mga romaji or kanji. Yung iba naman yung kanji. Ito naman yung clock dial. Yung kanji, kanina yung nakita natin, mga symbols lang. Tapos kapag alphabet naman na ginagamit ng mga Hapon ay romaji yan. Ito na naman yung mga symbols kanina sa up, down, left, and right. Yan yung mga symbols. Shita, uwe, megari. Ayan, yan yung pinakita natin kanina. Ni-review lang natin. Yan yung mga symbols na sinulat ko kanina. Sana po naintindihan nyo, ha. I-review na lang. Ayan. Norte, south. So ito halimbawa may pagong dyan sa norte. Tapos sa south naman ay may puno. Sa east ay araw, lubugan ng araw. Sa west ay coordinate marker na lang yan. Lagyan natin ng maggawa tayo ng quadrant. Ayan, nilagyan ko na ng gawa tayo ng triangulation yan or quadrant para makuha natin o matrace natin ang dig site. So halimbawa ayan, may mga bato sa southeast, sa southwest naman nilagyan natin ng alignment. Tapos ayan,
So yung item ay nasa gitna halimbawa, tapos may nakagawa na tayo ng quadrant or equilateral triangle. So lagyan na lang natin ng cross line. Lagyan natin ng cross line at centering. So ayan na, guys. Nakuha natin na yung center, pinaka center. Yan, may mga HTM diyan, code 5 na yan. So yan ang dig site. Maraming salamat po at gabayan kayo ni Lord sa mga site ninyo sa paghukay. Diyan sa center makukuha talaga yan. Actually yung pagong ay nasa south position, yung balaging coordinate. Kung hindi man puno ay bato. Thank you for watching equilateral triangulation. At